Kasagutan ng Senate hearing sa binansagan ngayong PDEA leaks nang makwestiyon ang kredibilidad ng isa pang resource person. Sa gitna kasi ng paggigisa ng Senado, inungkat ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales ang dating plunder case ni Senator Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Tumaas ang tensyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad ng usaming drug surveillance noong 2012. Dinuro ni Senator Jinggoy Estrada si dating PDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kinwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ng dating PDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor. Buwelta ni Morales, hindi siya dapat ituring na suspect, kundi isang resource person. Hindi po ako lumilihis. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Pero naniniwala raw si Bato na totoo ang isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig, may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Dito kasama ni Morales ang kaibigang ex-PDEA agent din na si Romeo Enriquez. Habang ka-video call ni Enriquez noong mga oras na yon, ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales para tumahimik sa PDEA leaks at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa CCTV pero sabi ni Santiago, gawa-gawa lang ang mga sinabi niya sa video. Ang totoo raw kasi, may ibang pakay si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Inamin ni Santiago na nabanggit niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pag-uusap. Pero imbento lang din daw ang lahat. Kaya nga, bakit mo nasabi yung ulam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? So, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. So ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. Pero sa huli, hindi napiga si Santiago kung bakit kinailangan niyang magsinungaling kina Morales at Enriquez habang ipinasumite muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Samantala, muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po ni 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo.
Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi sinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang inirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang ililegal na droga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinasabi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.